Na-experience mo na ba yung tuwang-tuwa ka sa meron ka, tapos bigla mong nakita yung sa iba na mas maganda? Kaya tuloy, biglang di ka na masaya sa meron ka. O kaya yung masaya ka sana sa nabili mo, tapos may lumabas na bago, kaya biglang nawala ang kasiyahan mo. Naalala ko tuloy yung nabalita dati na isang lalaki sa China na gustong-gustong magkaroon ng iPad 1 tablet. Sa sobrang paghahangad niyang magkaroon, alam mo ginawa? Binenta niya yung isang kidney niya, magkaroon lang ng pambili. At nabili din naman niya. Kaya lang, makalipas ang ilang buwan, naku, naglabas ng iPad 2. Mabilis na talaga magsawa ang tao ngayon. Siguro dahil na din sa dami ng mga bagong inilalabas, ng mga gamit, at sa ganda ng mga advertisement, madali tayong matangay. Ang masaklap nito, madalas, ang kaligayahan ng tao ay hindi na sa katugunan ng kanyang pangangailangan o needs, kundi sa katugunan ng kanyang kagustuhan o yung kanyang wants. Magkaiba kasi yung dalawa eh. Magkaiba yung wants at saka yung needs. Yung wants o yung gusto, kaya nating mabuhay nang wala mga ito. Pero yung needs o kailangan, naku, hindi tayo mabubuhay pag wala ito. Hindi naman lahat ng wants ay masama. Kasi pwede naman tayong matulog kahit sa lumang dyaryo o sa banig lang. Pero siyempre, gusto natin ng mas komportable, kaya gumagamit tayo ng kutsyon. Pwede namang mabuhay na dalawa lang ang damit at kahit wala na sa uso, kaya lang gusto rin nating maging presentable. Kaya bumibili tayo ng mas madami at mas maayos. Ang masaklap lang siguro, kapag ibinasi na natin ang ating kaligayahan sa katugunan ng ating wants at hindi sa ating needs. Madaming mga kabataan ngayon ay nagrereklamo sa magulang kahit na hirap na ang kanilang magulang sa pagtatrabaho. Ang reklamo nila, bakit daw wala silang cellphone? Pag binilhan naman ng cellphone, masama ang loob kasi wala daw load. Ang malungkot pa, hindi naman tumatawag sa magulang pag gagabihin. O kaya, yung magpaalaman lang kung may ibang pupuntahan. Masyado tayong nakafocus sa gusto, kaya hindi na natin na-appreciate yung mga needs na napupunuan. Kahit sa Diyos, ganito na din tayo. Alam mo, sabi ng Bible, at dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Nangako ang Diyos na tutugunan ang ating mga pangangailangan. Pero hindi na natin makuhang maging lubos na mapagpasalamat kasi nakatingin tayo sa wants at hindi sa needs. Sa isang taong nakatuon sa wants, ang 100 piso napakaliit. Pero sa isang taong humihingi ng limos para may makain, naku, yung 100, jackpot na jackpot. Madami na siyang makakain sa 100 niya at matutugunan ang pangangailangan niya. Pero yung taong sa wants nakafocus, malamang magrereklamo pa kasi ano nga ba daw ang mabibili ng 100 sa panahon ngayon? Mahalagang manumbalik ang tuon natin sa mga pangangailangan na natutugunan kasi pagka ganito tayo, mas ma-appreciate natin ang ating mga magulang. Ang mga taong tumutulong sa atin at syempre higit sa lahat, ang Diyos. Kaya kung naiisip mo na bakit ganito lang kami, sakto lang sa pangangailangan, dapat pa ding magpasalamat dahil lubos pa ding pinagpala. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Ang pagkakaroon ng sapat ay isang malaking pagpapala. Kaya, asa ka pa.